O panoorin natin to ha. Spokesperson, Supreme Court, Attorney Camille. Pinapasoli na. Recto, soli mo na yung 16 billion na ninakaw nyo sa PhilHealth. O, pakinggan nyo ha. Pakinggan mo. Pinapasoli na. When they ordered the return of the 60 billion pesos funds of PhilHealth transferred to the National Treasury, and they were also unanimous in permanently prohibiting the transfer of the remaining 29.9 billion pesos fund balance. Sumang-ayon ang lahat ng mga mahistrado ng Korte Suprema na dapat ibalik sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 60 billion pesos na kinuha ng gobyerno at inilipat sa National Treasury. 60 billion na recto, kinuha nyo. Tapos nilipat sa National Treasury. Grabe kayo. Kahit bawal talaga kayo, no? Para kayong si si Boeing. Sometimes, we have to bend the law. Hayop kayo. Mga hayop talaga kayo sa mga gobyerno. Mga magnanakaw talaga kayo. Bawal tapos kinuha. Ang daming katuwiran. Itong recto nito, dapat tong makulong tong hayop na kupal nito eh. Itong recto nito eh. Permanente na ring pinagbabawalan ang gobyerno, partikular ang Department of Finance, na ilipat ang natitirang 29.9 billion na fund balance ng state insurer. Mayorya ng mga maestrado ay sumang-ayon na unconstitutional o labag sa saligang batas ang utos na ilipat ang kabuuang 89. Labag sa batas talaga eh. Labag sa saligang batas. Sa utos na ilipat ang kabuuan. Labag talaga tong recto na to. Nahawa na yata tong kay kay Boeing, tsaka si ba yung hayop na Erich na yan? Yung pasimunong, sometimes we have to bend the law. Hayop talaga kayo, mga kupal talaga kayo. 9.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Kaya pinawalang bisa din ang Special Provision 1D Chapter 43 ng 2024 General Appropriations Act o 2024 GAA at ang Department of Finance Circular No. 003/2024. Ayon sa Korte Suprema, isang rider o isang probisyon na isiningit lamang sa 2024 GAA ang naturang probisyon at wala naman talagang kinalaman sa national budget. Hindi rin malinaw ang isiningit na probisyon dahil gumamit ito ng terminong fund balance na hindi naman nakasaad o ipinaliwanag sa 2024 GAA. Void o invalid rin ang nasabing special provision dahil binabago o inaamyendahan ito indirectly ang syntax laws at ang Section 11 ng Universal Healthcare Act na nag-uutos na dapat magtabi ng reserbang pondo ang PhilHealth at ang sobrang pondo ay gamitin sa investment. These measures undermine the very nature of PhilHealth funds as pooled resources for social health insurance, hinder the UHCA's goal of delivering comprehensive and universal health care, and ultimately violate the people's right to health and to an affordable, sustainable, and accessible public health insurance. Ayon pa sa Supreme Court, may grave abuse of discretion sa panig ng Kongreso at Department of Finance dahil sa utos na irimit ng PhilHealth ang bilyong-bilyong pisong pondo. The Supreme Court also denied the petitioner's request to determine the liability of the DOF Secretary for technical malversation and/or plunder, ruling that such matters are improper for resolution in this case. Pero paglilinaw ng Korte Suprema, hindi naman ito otomatikong nangangahulugan na mayroon ng pananagutang kriminal si dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto. Sa pahayag na inilabas ng kalihim, sinabi nitong iginagalang ng Malacanang. Recto, we respect the Supreme Court decision ordering the return of the Philippine Health Insurance, PhilHealth, of unused fund worth of 60 billion
Isole ayop kang kupal ka talaga. Mga kupal kayo. We respect. Hayop ka. Di matapos niyong nakawin yung pondo ng PhilHealth, hayop talaga kayo. Parang yung iba, nilagay sa sa flood control Hayop tong mga kurakot na naman tong rap trick to. Dapat kasuhan to, makulong tong hayop ng kupal nito Niyang ang desisyon ng Korte Suprema. Iginiit rin ito na inilipat lamang ang pondo alinsunod sa mandato ng Kongreso at Ang katiwiran tong kupal nito. Mali sabi na nga ang korte, mali ang ginawa nyo. Hayop kayo. Ginigiit mo pa yung mo. Katiwiran mo, kupal ka talaga rekto. Hayop talaga kayo. tulot ng mga legal agency ng gobyerno. Wala rin anilang pananagutan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsertipika bilang urgent sa 2024 GAA. Isa pa yung bangog na yan. Bangag yan Wala namang alam yan Pirma ng pirma. Ayan pirma. Baka nakadroga pa nga yan. Sabi ng ate niya, araw-araw daw Nagdodroga. Ayop na, pirma na naman Kung saan isiningit ang probisyon para sa lipat pondo dahil sinang-ayon na naman ito ng Kongreso. Hindi naman anila labag sa saligang batas na sumulat noon ng Pangulo kay dating House Speaker Martin Romualdez upang pabilisin ang proseso sa pagpasa ng panukalang budget ng gobyerno. Nagpasalamat naman ang health advocate na si Tony Leachon sa Korte Suprema sa naging desisyon nito sa kaso. At sa dito naman tayo sa isa. Recto rin, probisyo sa GAAC, punot dulo ng controversial na 60 billion PhilHealth Fund. Ayop tong kupal na tong rekto. Nagpaliwanag si dating Finance Bilyonaryo, news. Chief at ngayon Executive Secretary Ralph Recto sa kontrobersyal na PhilHealth Funds transfer. Git niya sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, isang probisyon sa General Appropriations Act o GAA ang punot dulo. Nirerespeto ni dating Finance Chief at ngayon Executive Secretary Ralph Recto ang utos ng Korte Suprema sa gobyerno na ibalik ang 60 billion pesos na PhilHealth funds. I would say the entire Congress was Wala na, nasunog na yung 60 billion. May babalik pa yan. Yung kupal na yung hayop niya. I would say the entire Congress was responsible. Hayop kayo. Sabi ng korte, mali, isoli nyo, tapos. Ang dami kayong katiwiran niyang kupal kayo, hayop kayo. Mga magnanakaw kayo. responsible. Ayon sa Korte, walang bisa ang special provision sa 2024 General Appropriations Act na pinahihintulutan ang pagbabalik ng sobrang pondo ng mga GOCC sa National Treasury para pondohan ang unprogrammed appropriations. Ayon kay Recto na nooy kongresista, nalaman lang niya ang naturang probisyon nang naging kalihim na siya ng Finance Department. It is not Congress identified in House Bill Hayop ka, dami kang katuwiran. Kasuhan ka, makulong ka, hayop ka. Upal ka talaga, ang dami mong katuwiran. number 13. Frankly speaking, I was there in Congress. I was presiding officer then as Deputy Speaker. I would just listen to the debates, not participate in the debates. Congress had hearings and invited representatives of different government agencies from the executive, including the Department of Finance. And I was a member of Congress then, right? So there was this debate. These were all identified. The House passed a House bill. It never became law. Those provisions, in effect, found its way in the GAA of 2024. Giit ni Recto, binalangkas lang niya ang kontrobersyal na DOF circular dahil sa probisyon sa GAA.
Ang masasabi ko, Rekto, dapat kasuhan ka, makulong ka, ang dami mong katwiran. Ano yan, mali yung Supreme Court? Solin mo solin nyo. 60 billion, nako, wala na, hindi na may soli yan, sigurado. Sinunog ng mga kupal sa gobyerno, mga magnanakaw. Hayop talaga kayo. 60 billion, billion. Papu!